Hello guys, syempre nandito na naman tayo. Good morning muna dyan. Good morning muna rito at good evening dyan. Yun! Eto guys, pag-usapan natin itong bill na na ipinanukala ni JV Ejercito, itong dagdag na sahod para sa mga teachers natin na halagang 10,000. Syempre, bakit natin pag-uusapan? Syempre, kontrobersya ngayon itong mga reklamo at mga puna ng mga teachers kay kung tuloy kay Yusek Claire. At syempre, tayo naman punang-puna naman natin ang mga kabubuhan ng ilan. Uulitin ko baka sa mga mahina ang comprehension ng mga teachers diyan ilang mga guro na sadyang mahina ang comprehension, okay? Eto guys, tayo ay sang-ayon na talagang dapat naman talaga magdagdagan ang sweldo ng ating mga guro across the board, okay? So when we say across the board, pangkalahatan ito. Lahatan ito simula sa maliit, simula sa hanggang sa mga pinakamataas na posisyon sa education madadagdagan ng kanilang sweldo. Syempre, pabor na pabor tayo rito, lalo na yung mga nandirito pa lang sa medyo mababang rank sa kanilang hanay. So ito ay malaking kaluwagan, malaking tawag dito, biyaya, kahingahan kahit papaano at tulong para syempre sa kanilang pamilya. Malaking tulong na ito, 10,000 guys, hindi na ito biro malaki ito. So ngayon guys, ito naman yung sa akin, So bagamat pabor tayo, syempre, at ito ay nararapat, karapatan nila ito at dapat naman talaga. Kaya lang, ang hiling na sana natin sa DepEd, magkaroon naman sila ng bagamat alam ko meron sila nitong mga mga performance evaluation annual, o kaya ay magkaroon sila ng key performance indicator, KPI, at performance evaluation nga na kapag ikaw ay bumabagsak, dapat ay bigyan ng refresher course. Sapagkat kung itong pagdagdag sahod na ito ay across the board at hindi ito magbe-base sa performance, syempre, lahatan yan. Ang mangyayari nga lang nito, para naman kawawa naman yung mga matitinong teacher, yung mga teacher na sabihin natin na ayaw ng magulo, basta nagtatrabaho lang talaga at nagsisikap, pinipilit ang sarili na maging maayos ang kanyang pagtuturo at maging maayos na ehemplo sa ating mga kabataan, versus dito naman sa teacher na siraulo na magtuturo, ipopost pa sa social media, magtuturo ng mga kabulastugan ng pagiging walang modo, katulad ng teacher na naghumingi ng public apology, damay sila sa pagtaas ng sweldo. Diba? Kasi across the board Tapos damay rin sa pagtaas ng sweldo yung teacher na nang momolestya ng kanyang mga estudyante. Diba? Damay din yun. Siyempre, dahil tuloy-tuloy yatang nagtuturo kasi may kaso pa lang, hindi pa naman na sisintensyahan. So, damay-damay itong mga ito. So, yung mga guro na mga palpak, mga guro na mga siraulo, mga guro na kasi sa tulad na sinasabi ko hindi aminin nyo na sa hanay ninyong mga guro, mga teachers, hindi lahat sa inyo ay matino. Marami pa rin, meron din kayo sa grupo ninyo na ilan na hindi matino at kailangan tanggapin nyo na yan para sa ikagaganda ng inyong organisasyon. Kasi sa pagtanggap sa mga kritisismo at pagtanggap sa pagkakamali, dyan nag-uumpisa ang kagandahan ng inyong mga departamento kasi handa ninyo yung i-correct, handa ninyong harapin, handa ninyong ituwid ang mga pagkakamaling ito at i-disciplinary action kung sino man yung nagkakamali na yan. Kaya mali na kapag kayo ay nakikriticize, anong feeling ninyo? Banal kayo? Mali yung pag kayo ay nakikriticize, ang feeling ninyo, hindi dapat kayo kinikriticize kasi teacher kayo. What the heck? Diba? The more na mabigat ang inyong katungkulan, the more na ang responsibility ninyo ay mabigat, the more na dapat kayo ay tinitingnan na mabuti para hindi kayo sumablay dahil unang-una, ang nakasalalay sa inyo
ay ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa, di ba? Kung kayo ay mga sablay, abay, ano mangyayari sa bansa natin? Kaya hindi ako nagtataka na ang ating education ay napakababa na. Education system natin ay isa sa pinakamababa na sa Asia. Ito, katunayan, nagpapatunay itong mga teacher na mahina ang comprehension. Di ba? Kitang-kita na. So, bakit pa tayo magtataka? Kung yung mga teacher nga, mahina ang comprehension skills nila, di ba? Aasa pa tayo na magiging mataas ang education system natin sa ang ratings natin sa pagdating sa edukasyon. Kitang-kita na sa mga ilang teacher pa lang dito, mas mabuti pa pag TikTok na lang ka. Di ba? Ang system nito, lahat halos kalimitan ng mga aangal-angal yung mga umalma, no, na teacher, pag tiningnan mo ang mga profile, pag hindi si Duterte, pag hindi si Pentaboy, ay si Inday Sayad ang kanilang mga nasa profile pic, mga nasa likuran, mga background nila. Sa madaling salita, mga didilis. Bukod sa mga didilis, syempre, itong mga NPA, di ba? Itong mga miyembro ng Axe Party List, di ba? So, yung mga yan. Kaya dapat magkaroon ng isang sistema, ang DepEd, at ito ay higpitan na ipatupad na magkaroon kayo ng KPI. Magkaroon kayo ng performance evaluation na hindi basta evaluation. Talagang ina-analyze. Isipin ninyo kung gumagana sa inyo ang performance evaluation, bakit ganito? Ang daming teacher na mahina ang comprehension. Ang sinasabi pa nila, hindi, ang konteksto ay yung pagbabaril ng estudyante doon sa sinabi ni Atty. Claire, pagbabaril doon sa loob ng school. Hindi lang naman yun ang pinag-uusapan. Oo, nandun tayo, pero ang sinasabi nga ni Atty. Claire, merong ilang mga guro na alam mo yun, yung ugali ng bata, syempre, madidiscuss yun ngayon. Ang sinasabi na ni Auntie Claire, ang topic na ay about dito sa mga, sa behavior na nung bata. So, ibig sabihin, meron din kasing mga ilang guro, at yun ay naman ay totoo, na minsan sablay. Ilan, hindi lahat meron talaga, at wag nyo nang itanggihan. Ang dapat yung ginagawa, tinatanggap na lang yung katotohanan yan. Diba? Dahil nagmumukha lang kayong tanga. Okay? So, kaya wag nyo nang ibahin. May mga may mga, iniiba nyo pa yung narratives, hindi nyo lang tanggapin, So, ngayon, so, across the board nga ang sweldong ito, na hinihiling at sana maaprubahan ito. Kaya lang, DepEd, sana naman, Secretary Angara, sana naman magkaroon kayo ng malinaw na performance evaluation taon-taon sa mga teacher na ito. Para sa ganun, hindi nyo naman sila para tanggalin sa serbisyo, kundi baka kailangan uli dito mga ito na pumasok. Magkaroon ng refresher course, para matandaan nila at malaman uli nila yung mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa comprehension. Di ba? Dahil kung ano meron sila, ang alam nila, yun ang i-impart nila sa mga estudyante. What the heck? Di ba? Kung kahinaan ng comprehension, yung mga estudyante natin, hihina din ang comprehension. O di ba ka? So, napakasimple lang ng logic na yun. So, hindi tayo against at gusto natin ito. Nililinaw ko, gusto natin ito. Sana maipatupad dito across the board. Kaya lang sana maging pantay-pantay. At dahil bakit? Sabi ko nga sa inyo, unfair doon sa mga nagtatrabaho ng maayos versus dito sa mga teacher na mahina ang comprehension. At walang ginawa kundi magrally-rally, magturo ng mga kalukuhan at mga kabalbalan sa ibang estudyante. Diba? So, napaka-unfair naman sa kanila. So, DepEd, ayusin ninyo ang inyong sistema, magkaroon kayo ng maayos na performance evaluation at sana matuloy ang pag-increase ng sweldong ito para sa ating mga guro. Okay? Wala tayong magagawa across the board yan. Pero tama rin naman yun. Lahat na nga naman. Kaya nga lang, dapat pagalingin ng DepEd ang kanilang sistema pagdating sa performance evaluation. Okay? So, yun lang po. Sa mga bobong didilis at mga teacher na didilis na bobo din, nanyo... Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!